Minsan pa, ang mga tilon ay magbubukas muli sa bayan ng Cainta. Isang makasaysayang tradisyong Katoliko ang patuloy na binibigyang buhay tuwing Semana Santa, ang Cenaculo. Sa pamamagitan ng makulay na pagtatanghal ng buhay, paghihirap at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa likod ng matibay na pagkakaugat ng tradisyong ito ay ang samahang kusa na yun, ang nagsilbing tagapagtaguyod at ilaw sa pagbuhay ng isang matandang tradisyong Katoliko. Ang Cenaculo ay hindi lamang isang pagtatanghal. Ito ay isang pamana at buhay na patunay ng pagkakaisa, pananampalataya at pagmamahal ng mga kaintenyo sa Diyos at sa kultura. Israelita ang may kalupitan at pinahirapan ang buhay nila dahil sa mga alipin sa kanila. At ang panalangin nila ay umabot sa Diyos. At narinig sila ng Diyos. At mula sa Ehipto hanggang sa kubo ni Amram at Yokabel, isang bata ang isinilang kung saan sa kanyang isip at puso isusulat ang batas at utos ng Diyos. Isang tao ang tatayong mag-isa laban sa isang imperyo. Mula sa astrologo ng Ehipto, sinabi nila sa Paraon, may nakita silang tala na nagbabadya ng kasawian ng buong Ehipto. May propesiya sa mga Israelita ang pagdating ng isang tagapagligtas na hahango sa kanila sa pagkaalipin. Agad pinag-utos ng Paraon ang pagpatay sa lahat ng bagong panganak na sanggol na Israelita. At naganap ang utos ng Paraon. Pinatay ang lahat ng sanggol na Israelita sa Goshen. Itinapon sa ilog at pinakain sa mga buhaya ng ilog Nilo. Maliban sa isa, ang sanggol na lalaki ni Amram at Yokabel. Miriam, ilagay niyo sa buslong ito ang sanggol. Pinapapatay ng Paraon ang lahat ng sanggol na Israelita. Ipaano dati siya sa ilog upang makaligtas. Maging langit ang aking anak!
Ama. Ama, hindi pa natin siya nabibigyan na pangalan. Bahala na ang Diyos, anak. Madali kayo. Paanod niyo na siya sa ilog upang makaligtas. Diyan na kayo dumaan. Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto! May sanggol dito! Nasaan ang sanggol? Wala po. Wala pong sanggol dito. Nag-iisa lamang po ako sa bahay na ito. Sige, kawal, magalugog ka. Mahal na pinuno, wala pong sanggol dito. Sige, lipat tayo ng kabilang bahay. Po ang bahala sa aking anak. Kayo na pong bahala sa aking anak. Naway lumaki siyang naglilingkod sa'yo. Sundan mo ang buslo, Miriam. Sundan mo hanggang sa malayo. Tignan mo kung saan siya dadali ng Panginoon. Opo, Ina. Malamig ang tubig. Tamang-tama sa maalinsangan na panahon. Lumusong na kayo, mahal na prinsesa. Maglibang ka upang malimutan mo ang iyong kalungkutan. Oo, Memnet. Sana'y naiwanan man lang ako ng isang anak bago namatay ang aking asawa. Salayin niyo ang lotus! Magkakatotoo hiling niyo! Ano ba ang hiling mo, Tuya? Ginto o lalaki? Siyempre, ginto. Tapos, makukuha ko na kahit na sinong lalaki. Di mapupunan ng ginto ang pusong malungkot. Tumahimik nga kayo. Hi, Memnet. Masaya ka lang kapag malungkot ka. Mga walang kwenta. Nag-uusap kayo ng tungkol sa puso sa harap ng kapatid ng paraon. Ang tanging sa puso niya ay alaala ng kanyang namatay na asawa. Wala kaming iniisip na masama, Memnet. Hali kayo, may kung ano rito. Siguraduhin mong hindi yan buhaya. Alam niyo ba na kayang-kaya ni Bitya magpaiyak ng isang buhaya? Ano ba yan, Bitya? Isang Ano ba ang lumulutang na buslo. Nais mong tulungan ka namin dyan? Memnet, papasukin mo na sila, ibig kong mapag-isa. Nakita na ninyo? Magsipasok na kayo. Pasok! Paalam, Memnet! Kamahalan, ano po yung nakuha niyo sa ilog? Memnet, ang sagot sa aking panalangin. Isang sanggol. Kamahalan, ang sanggol pong ito ay isang Ehipto. Maaari pinataano dahil sa utos ng inyong amang paraon. Siya po ay anak ng isang alipin. Hindi, Memnet. Ang sanggol na ito'y anak ko. Ibinigay siya sa akin ng mga Diyos ng Ehipto. Ang buslo, palubugin mo sa ilog. Itaas mo ang iyong mga kamay, Memnet. At mangako
Pangako ka na mananatiling lihim ang mga bagay na ito. Hindi ko po ipagsasabi. Tandaan mo, kapag sinira mo ang sinabi mo ngayon, ay hindi ka na muling makakakita pa. Ikararangal ng Ehipto ang aking anak. Kapangyarihan sa salita at sa gawa. Yuyuko ang mga hari sa harap mo. At hindi mawawala ang pangalan mo sa kasaysayan ng Ehipto. At dahil nakuha kita mula sa tubig, ay tatawagin kitang Moises. Moises! Moises! Lumipas ang mga panahon na Dali! Hoy! Mamaya na tubig. At wala pa kayo nagagawa. Magmadali Bilisan kayo! nyo! Huwag kayo papatay-patay! Sige! Bilisan nyo! Si Prinsipe Moises, dumarating! Magsiyuko kayo! Hoy, tanda! Maligayang pagdating, Prinsipe Moises. Kamusta ang syudad? Sabik akong makita ang mga pagbabago rito. Mabagal po ang paggawa. Matitigas po ang ulo ng mga aliping ito. Anong ginagawa ni Prinsipe Ramses? Di bale, mauna sa palasyo ang ilan sa inyo. Ipaalam nyo sa dakilang paraon ng aking pagdating upang mapakilala ko sa kanya ang mga bagong kaalyado ng Ehipto at tanggapin ang kanilang mga handog. Maliwanag ba? Hindi po abon ni Prinsipe. Ang Panginoong Moises, prinsipe ng Ehipto, anak ng kapatid ng Paraon, minamahal ng Diyos ng Nilo, pinuno ng mamamayan sa timog. Ang pagpapala ng Panginoong Amon-Ra ay mapasa iyo, dakilang prinsipe. Pinabagsak ang mapagmataas sa Ethiopia nang inangkin ang kapangyarihan sa katibugang karangalan ng Ehipto. Ipagbubunyi ang iyong pangalan o manlulupig, kahit ang araw ay magbubunyi sa langit. Maligayang pagdating, anak ng aking kapatid. Kinuha mo raw ang ibong ibis mula sa ilog Nilo upang talunin ng mga makandag na ahas na ginamit laban sa iyo nang sakupin mo ang lungsod ng Saba. Naway maging malakas ang aking braso sa paglilingkod ko sa iyo, dakilang Seti. Hindi ko na kailangan sabihin kung gaano ako kasaya sa iyong pagbabalik. Hindi na kailangan aking kapatid. Kamahalan, inihahandog ko sa iyo ang Ethiopia. Utusan mo silang lumuhod sa harap ng Paraon. Utusan mong sakop mo, Ramesses. Isinama ko ang hari at reyna ng Ethiopia dito para maging kaibigan, bilang kakampi, upang bantayan na lagusan ng Ehipto sa timog. Nakipagkasundo na sa inyo ang aking anak, Ethiopia. Maligayang pagdating, mga kaibigan. Ministro, asikasuhin mo sila upang maging kaaya-aya ang kanilang pagparito. Dakila sa lahat. Narito ang lahat ng gandog ng Ethiopia. Pasok na! Nagpadala ako sa Nilo ng 20 malalaking barkong
punong-puno ng kayamanan. Gaya na nakikita ninyo, mga malalaking troso at mga puno ng mira. Lahat para sa bago mong lungsod. Napakarami ng handog para sa aking Moises. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa akong bagong lungsod. At hindi ka magkakaroon. Dakilang paraon. Sapagkat yung mga tamad na alipin, mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa maglingkod sa'yo. Naniniwala silang meron daw tagapagligtas. Tagapagligtas! Tagapagligtas! Sinabi na yan sa bawat bulalakaw na dumaan ng panahon pa ng aking ama. At ngayon ay ginagamit mong dahilan para huwag gawin ang lungsod ko. Hindi ko ugali ang gumawa ng dahilan. Kung may alinlangan kayo sa akin, kay Moises mo ipagawa ang lungsod. Wag! Wag! Inilalayo lang muna si Moises sa iyo, Seti. Marahil ay sa'yo. Sa tingin ko'y kailangan ko nang gumawa ng paraan upang magkasundo ang dalawa. Tumayo kayo sa aking harap. Moises, paglilingkuran mo ba ang paraon mo? Susundin ko ang niutos ninyo. Ikaw ang gagawa ng lungsod ko. Ramses, naniniwala ka bang alamat ang tagapagligtas? Hindi mahalaga ang pinaniniwalaan ko. Ang mahalaga, naniniwala ang mga alipin sa kanya. Tama ka. Pupunta ka rin ngayon sa Goshen. Alamin mo kung totoo o alamat ang tagapagligtas. Kung alamat, dalhin mo siya sa akin na nakabote. At kung tao, dalhin mo siya sa akin na nakatanikala. Ito ay tatakda. Ito ay magaganap. Bilisan mo paglakad. Maligayang pagdating, Prinsipe Ramses. Sino ang tagapangasiwa ng mga Hebreo dito? Si Datan Tawagin po. mo. At ibig ko siyang makausap. Si Datan po. Datan! Datan! Ibig ka makausap ni Prinsipe Ramses. Alam na po, mabunyay Prinsipe. Ikaw pala ang tagapangasiwa ng mga Hebreo. Punong tagapangasiwa po, kamahalan. Kung gayon, sinabi nga sa akin ni Baka na maaasahan ka daw. Sinabi na po niya sa akin ang inyong pakay. Kung gayon, ipagbibili mo ba ang iyong lahi? Kapalit ng malaking halaga? Malaking halaga po. Nasaan ang sinasabi nilang tagapagligtas ng mga Hebreo? Hindi ko po alam, mahal na Prinsipe. Ngunit, kaya kong alamin. Yan. Sigurado yun. Tatalas ang tenga mo, malakas ang iyong pangamoy. Gagamitin ko sa paglilingkod sa iyo, tunay na anak ng Paraon. Idagdag mo pa ang malinaw ng mga mata. Hanapin mo para sa akin ang tagapagligtas. Masusunod po, mahal na Prinsipe. Five. Ano yung belt? Naubad yung belt eh.
pagkilos! Huwag kayo papatay-patay dyan! Bilis-bilisan nyo pagkilos! Hila! Hila! Bilis-bilisan nyo pagkilos! Hila! Hoy, tanda! Lagyan mo pa ng grasa ilalim ng bato. Madali! Bilis-bilisan nyo! Hila! Huwag kayong pabagal-bagal dyan! Saklolo! Naipit ang tali ng aking Sige! Hinto nyo! Mahigit si Jokabel! Saklolo! Saklolo! Hinto nyo! Saklolo! Itigil na mamamatay ang matanda! Hindi pwedeng itigil ang paghatak! Antayin lamang sa isang matanda! Sige, hatak pa! Hoy! Tigil! Tigil! Lapastahan! Dapat tamporsahan sa ginawa mo! Ano kaguluhan ito? Sinuntok po ng taong iyan. Ang punang ihipso! Ano ang dahilan? Naipit po ang kasama naming matanda sa inihilang bato. Natiyak na ikamamatay niya. Matanda? Hindi baling matanda. Lalo't malapit na siyang mamatay. Hahayaan niyo bang malibing ang isang matandang babae sa gitna ng bato? Isa pa, hindi matibay ang semento kapag may dugo. Mahalan, naipit sa ilalim. Wala akong lakas para tanggalin to. Hindi dapat nahihirapan ang balikat mo, Lola. Pinalik ng Panginoon ang lakas ko. At pinaganang paghihirap ko. Sana'y tinanggal ka rin niya sa pagkakaibig. Ginagamit nila ang matatanda para lang isa ng bato. Kung ikamamatay nila, hindi kawalan yun. Dalubhasang arkitekto ka ba? O dakila mga ngatay tao? Kung titigil tayo tuwing may mamamatay, hindi matatapos ang lungsod. Kung hindi pipilitin ng mga alipin, hindi sila kikilos. Kung huminto mo sila, dahil hindi sila pinakakain. Alam mong kamatayan ng kapanik na higto. Alam ko yun. Bakit mo sinaktan? Upang iligtas ng matandang babae. Mga prinsipe! Kaano-ano mo ang babaeng yan? Isa siyang matandang babae. Hindi pagtataksil. Hindi pagtataksil ng isang alip ang maghangad na kanyang kalayaan. Nilikha ng Diyos ang tao. Nilikha ng tao ang alipin. Sinong Diyos? Ang Diyos ni Abraham. Ang makapangyarihan Diyos. Kung makapangyarihan ang iyong Diyos, bakit hinahayaan niya kayo maghirap? Mamimili siya ng panahon ng kalayaan namin. At ang tao magliligtas sa amin. Kamahalan, ataksilan ang tinutukoy ng tao na yan. Hindi pagtataksil ng isang alipin ang maghangad ng kanyang kalayaan. Palayain niyo siya. Salamat po, kamahalan. May suliranin kaya ata sa mga alipin, kapatid. Malulunasan ito sa pagbibigay ng pagkain. At isang araw na pahinga. Kapag napapagod ang mga kabayo, ito'y pinagpapahinga. Kapag naugutom, may pinakakain. Ang mga alipin ay humahatak ng bato at ladrilyo. Ang mga kabayo ko ay hinahatak ang susunod na paraon. May mga nakatago pa bang butil dito sa Goshen? Puno na po ang imbakan ng templo. Isama mo mga tagatulak ng Toroso at mga babae may buslo. Kumuha kayo ng sapat para sa inyo. Opo, dakilang prinsipe. Mga kasama, tayo na sa templo! Binabalaan kita, Moises. Karamihan ng butil sa templo ay pag-aari ng mga Diyos. Kung ano man ang kinakain ng mga Diyos, ay hindi kasisira na tiyan ng mga alipin. ng mga tauhan ko. Ano, mahal na paraon? Nakapili ka na ba ng hahalili sa'yo bilang bagong paraon? Huwag kang mainip, Nefertiri. Ibig mo bang malaman kagad kung sino ang iyong magiging asawa? Dakila sa lahat. Ano yun? Pinamigay po ni Prinsipe Moises ang mga nakaimbak na butil sa mga alipin. Yung po ay alay natin sa mga Diyos. Ilang buwan niyo na akong dinadala ng mga petisyon labang kay Moises. Wala naman kayong napapatunayan. Ginagawa na ang lungsod ko at wag mo akong dala ng mga kahangalan mo. Kapag natapos ang lungsod mo, mamamangha ka sa mga kabaliwang ito.
Nasaayos mo na ba ang lahat para sa pagdiriwang? Nakahanda na po ang lahat. Maliban na lang sa pagpapahayag niyo na kasal ni Prinsipe Ramses kay Nefertiti. Sigurado ka bang si Ramses? Sino pa ba makakalili niyo? Si Moises, syempre. Dahil kay Moises, wala nang intrigo dun sa imbakan sa templo. Tingnan nga kita. Di ka naman nangangayayat. Ngunit mahal na Paraon, maaari ka ba makinig sa akin? Hindi! Ako ang pipili na magiging kapalit ko. Mainit yata ang ulo mo. Dakilang Paraon. Ipinadala kita sa Goshen para alamin ng tagapagligtas. Nasaan na? Hindi na nila kailangan ng tagapagligtas. Nandun na si Moises. Isa ba yung bugtong? Sa isang linggo, isang araw na pahinga, at ibinigay niya ang mga butil sa templo. At tinawag nila yung araw ni Moises. Ginagawa niyang Diyos ang kanyang sarili. Para sa akin, tao pa rin siya. Mas gusto mo siyang maging Paraon na halili sa aking ama. Ramses, natatakot ka ba sa kanya? Oo! Sa pagkatawak niya ang Ethiopia sa kaliwang kamay. At ang Goshen sa kanan. At kayo dakilang Paraon ang nasa pagitan nun. Sinasabi mo bang hihikayatin niyan lumaban sa akin ng mga alipin? Ako na ang kinikilala niyang ama. Walang kinikilalang ama ang isang ambisyon. Hindi, mahal na Paraon. Hindi magagawa ni Moises ang magtaksil sa'yo. Malalaman natin yan pagdating niya rito. Hindi daw siya makakarating ngayon. Ano? Pinatawag ko kayong dalawa. Ang sabi niya hindi daw siya makakarating dahil may ginagawa siyang ibang mga bagay. Narinig mo ba yun? Ibang mga bagay? Kawal! Ihanda ang aking saryote. Ramses, sasama ako sa iyong magtungo sa Goshen. Aalamin ko kung ano ang itinatatag sa Goshen. Lunsod ba o pagtataksil? Syudad. Bago sumapit ang araw ng pagdiriwang. Mahal na prinsipe, hindi tayo magagahol. May sapat pang panahon. Baka, ipahudyat ang pagdaragdag ng buhangin upang hindi magkaroon ng bitak ang bato. Hindi ka ba natutuwang makita ako dito? Natutuwa po ako dakilang Paraon. Ngunit mayroon akong mahalagang gagawin. Baka, ipahudyat ang pagbatak sa lubid. Sinabi na yan sa akin ni Ramses. Ha? Na mas mainuuna ka kaysa sundin ang utos ko. Inutusan mo akong tapusin ang lungsod. At ngayon ay nasa gitna kami ng maselang gawain na hindi dapat pabayaan. Baka, Mahal na prinsipe, ipahudyat ang pagtatayo ng bato. Maging maingat. Walang bibitin sa lubid. Napakalaki ng bato. Baka mabiyak ito. 2,000 alipin ang may hawak na lubid. tagumpay, mahal na prinsipe. Naitayo na ang bato. Hayon ang haligi para sa araw ng pagdiriwang. Ang haligi gumugunita sa mga nakamit mong tagumpay. Natutuwa ka ba, dakilang Paraon? Sa haligi? Oo. Pero sa mga bintang na ipinupukol sa'yo, Nino? pinasok nyo ang imbaka ng mga butil. Opo. Ipinamigay nyo ang butil sa mga alipin. Opo. Oo. Ginagawa mo ba ang lahat ng ito, Moises, upang makuha ang loob nila? Ang syudad ay gawa sa bato. Dakilang Paraon. Ang malalakas, maraming nagagawa. Ang mahihina, walang magagawa. Ganun rin ang patay. Tigilan ng mga pag-uusig. Hatulan ninyo naging bunga. Narito ang katapatan ko sa iyo, dakilang Paraon. Ang syudad para sa karangalan ni Seti. Tapat ba ang mga aliping ito sa karangalan ni Seti?
O sa iyo, Moises, sa dami ng mga alipin ay kaya mo nang gumawa ng isang hukbo. Sinasamba ng alipin ng kanilang mga Diyos. At ikaw lamang ang pinaglilingkuran ko. Ihahayag ng imahe ninyo ang aking katapatan sa loob ng ilang libong taon. Ramses! Ito ba ang tinatawag mong pagtataksil? Dahilan dito at sa Ethiopia, ang pangalan mo, Moises, ay itatabi sa aking pangalan. At sa iyo, Ramses, ay hindi ilalagay sapagkat nakikita kong hindi tama ang pagbibintang na ginagawa mo sa iyong kapatid. Dakilang paraon, dugo at laman mo siya. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Moises, upang makuha ang sa akin. Ako ang magpapasya kung ano ang para sa iyo. Samahan mo ako, Moises. Mawawala ba sa iyo ang trono dahil tumayo ng lungsod si Moises? Ang lungsod na itinayo niya ay magtataglay ng aking pangalan. At ang babaeng mahal niya ang magsisilang ng aking anak. Ito ay tinakda. Ito ay magaganap. Katan! Halika. Ano? Wala ka bang may ulat tungkol sa pinapahanap ko? Mahal na prinsipe, tikumpo ang kanilang mga bibig. Bala ko sanang magbigay ng malaking pabuya upang sila'y magsalita. At saan mo naman kukunin ang pabuya sa kanila? Diba? Siyempre, sa inyo po. No! Gusto mo bang maunang mamatay kaysa tagapagligtas nyo? Aalisin kita sa pangangasiwa at ibabalik kita sa pagkaalipin. Naku, wag po. Hahanapin namin ang sinasabing tagapagligtas. Tutulungan ako ng aking angkan. Hahanapin namin siya. O yan. Siguraduhin mo susunod nating pagkikita. Ay dapat meron na akong katugunan. Tatandaan mo yan, Datan. Opo. Opo, mahal na prinsipe. Tama. Ito ang para sa seremonya sa templo. Ito? Ayoko nito. Ito. Ito naman ay para sa gabi ng aking kasal. Hindi mo maisusuot yan. At bakit naman hindi? Dinalhan kita ng telang mas maganda. Paalisin mo sila. Alis na kayo. Alis na. May mahalagang ibibigay ang matandang to sa akin. O ano, Memnet? Ano na naman ba ang sasabihin mong kalokohan? Naghahanda ka sa kasal na hindi magaganap? Umiinom ka na naman siguro ng alak. Hindi ko hahayaan ang maloko ang paraon. O si Ramses. Ano ang pakialam ng isang alipin sa kung sinong paraon ang susunod na mamumuno? 30 taon akong nanahimik. Ngayon, lahat ng mga hari ng Ehipto ay sumisigaw sa kanilang puntod. Huwag papayagang may isang Hebreo na umupo sa trono. Ano bang sinasabi mo? Nananalaytay kay Ramses. Ang dugo ng mga hari. At si Moises! Mas mababa pa siya sa alabok. Wala ni isang patak ng dugong maharlika ang dumadaloy sa kanyang ugat. Isa siyang anak ng hamak na aliping Hebreo. Sinong nagsasabi niya? Si Ramses! Walang alam si Ramses. Sa ngayon.
Sasabihin ko to kay Bitya. Si Bitya ang kumuha ng sanggol na ipinaanod sa Nilo. Tinawag niyang anak at prinsipe ng Ehipto. Itinago niya ang katotohanan at ang sakit ng walang sariling anak. Kayo lang ba ang nakakaalam? Dinala ako ng batang babae sa isang Hebreong babae na si Jokabel na dapat pasusuhin ng tunay na ina ang bata. Mag-iingat ka, matanda ka. Masyado kang madaming sinasabi laban kay Moises. Magiging asawa ko siya. Wala na akong ibang pakakasalan. Gusto mo bang humalo ang dugo ng mga alipin sa lahi mo? Kung gayon, gamitin mo ang lampin na ito upang balutin ang unang anak nyo. Pinunit na balabal ng Levita. Nakabalot ang lampin na yan sa sanggol na walang iba kundi si Moises. Mapagpanggap ka, matanda ka. Sa tingin mo ba may pakailam ako kung kanino siyang anak? Wala nang ibang makakaalam nito. Kahit si Ramses! Nefretiri! Nefretiri! Moises, ikaw pala. Halika, mahal ko. Nefretiri, may bumabagabag ba sa'yo? Wala. Wala, Moises. Nabitawan ko lamang ang saro. Mahal na prinsesa! May naglagay po na itim ng pakpak ng uwak sa inyong pintuan! Paumanhin mo, mahal na prinsipe, mahal na prinsesa. Ang tagapag-alagang si Memnet. Mahimik ka. Ayokong marinig ang sasabihin mo. Huwag mo kaming abalahin. Bakit? Anong nangyari kay Memnet? Patay na po siya. Baka po nahulog sa mga... Tumahimik ka na! Ayokong makarinig ng malulungkot na bagay ngayon. Umalis ka na! Kawawang Memnet. Isa siyang tapat na alagad ng aking ina. Kahit tagal din niya ako inalagaan. Baka nagalit sa kanya ang Diyos kaya siya pinarusahan. Dahil sa mga kasinungalingan niya. Halika, Moises, tignan mo. Napakaraming bituin sa langit. At pag ganitong madilim ay madami kang malilimutan. Ano ito? Isang pirasong tela na pang Hebreo? Baka nahulog yan ni Memnet. Hindi Hebreo si Memnet. Bakit niya to dadalhin dito? Hindi ko alam. Oo, alam mo. Sabihin mo. Dadalhin niya to kay Ramses para pabagsakin ka. Paano ko mapapabagsak ni Ramses? Gamit ang telang ito. Moises, bakit ako ang tinatanong mo? Ilang daang alipin ang namamatay araw-araw. Dapat na yung kalimutan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong kinalaman ng telang ito sa akin? Nakabalot ng isang sanggol sa telang iyan. Kinuha ni Bitya mula sa ilog at kasama niya nun si Memnet. Sinong sanggol na yun? Patay na si Memnet. Wala nang ibang makakaalam kung sino ka. Mahal kita, Moises. Magpumaslang ako dahil sa'yo. At papaslang ulit ako kung may hahadlang man sa atin. Ako bang sanggol na yun? Oo, Moises. Isa ka raw anak ng aliping Hebreo. Ngunit wala akong pakialam. Basta ikaw ang mahal ko. Wala na si Memnet. Hindi na mabubunyag ang iyong lihim. Mayroon bang magulang ang sanggol? May binanggit na isang Jokabel si Memnet. Kung gayon, kakausapin ko si Bitya. Moises! 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 Huwag mo akong iwan! Maaga ka yatang umuwi ngayon. Hindi ka ba dumaan kay Nefretiri? Galing na ako sa kanya. At mayroon akong natuklasan.
Ina, sabihin mo sa akin ang totoo. Ako ba'y anak mo? Bakit ka nag-aalinlangan sa akin? Hindi ka nag-aalinlangan sa akin nang hawak kita ng una kang humakbang. Kasi nungalingan lamang iyon. Gawa-gawa lang yan ni Ramses. Gawa rin ba ito ni Ramses? Salita ng iyong ina? Laban sa isang pirasong tela na nakuha ni Memnet? Paano mo nalaman na si Memnet ang may dala nito? Sino pa ba? Siyang nag-alaga kay Ramses. Magbabayad siya sa pagkakalat niya ng kasinungalingan. Nagbayad na siya sa mga kamay ni Nefertiri. Alisin mo na ang takot at pag-aalinlangan dyan sa isip mo, anak ko. Kung ano man ang isipin mo, ay magiging batas sa Ehipto kapag nakoronahan ka na bilang paraon. May nabanggit si Memnet na isang babaeng Hebreong nagngangalang Yokabel. Kilala mo ba siya? Hindi. Ina, ang mukha mo ang una kong nakita nung ako'y sanggol pa. Ang nag-iisang ina na nakilala ko. Kung saan man ako mapunta o kung ano man ang kailangan kong gawin, mamahalin ko pa rin kayo. Pupuntahan niya si Yokabel. Kailangan maunahan ko siya sa Goshen! Ihanda ang aking karwahe! Kilala ninyo ako? Matagal na panahon ng nakakaraan, kamahalan. Sino sila? Sila ang natitira sa mga anak ko. Nais kong makausap ka na mag-isa. Bakit ka nagpunta dito? Dahil pupunta dito si Moises. Ang aking anak? Hindi! Ang aking anak. At yun lang ang kailangan niyang malaman. Maaari siyang ipagkaila ng mga labi ko, kamahalan. Ngunit hindi magagawa ng mga mata ko. Kailangan niyo lumisan dito sa Goshen. Ikaw at ang iyong mga anak. Ngayong gabi. Mga Levita kami. Hinirang na pastol ng Israel. Hindi namin iiwan ang aming mga lahi. Kukunin mo ba kay Moises ang lahat ng binigay ko sa kanya? Buburain mo ang lahat ng ginawa ko para sa kanya? Inilagay ko ang trono ng Ehipto sa kanyang harapan. Anong mabibigay mo kapalit ko siya ng buhay. Binigyan ko siya ng pagmamahal. Kamay mo ba ang nagpahid sa luha niya? At nang magkaroon siya ng suliranin, puso mo ba ang sumakit? Oo. Sumakit ang puso ko para sa kanya. Ang mga bisig ko. Gusto ko siyang yakapin. Hindi ko man lang sinubukang hawakan ng laylayan ng kanyang suot. Ang pamanang nagmumula sa akin ay puro paghihirap, karukhaan at panlalatigo. Hindi. Hindi ko kukunin sa kanya ang kadakilat kayamanang ibinigay mo sa kanya. Dahil dito, ako nang bahala sa inyo. Iaalis ko kayo ng pamilya mo dito sa Goshen ngayong gabi. Kung ang Diyos ni Abraham ay may layunin para sa aking anak, malalaman niya yun. At yun ang kanyang gagawin. Halika kayo. Ayusin niyo mga gamit niyo. Bilis! Sisiguruhin kong ligtas kayo. Bibigyan ko kayo ng mga anak mo ng kalayaan. Nalimutan na ba ng aking ina? Tanging paraon lamang ang makapagpapalaya ng Moises, alipin. huwag kang papasok! Puro kalungkutan lamang ang narito! Naaliw ba sila, ina? Sinundan kita dito upang makitang babaeng si Yokabel. Ikaw yung babaeng naipit sa gitna ng bato.
Iniligtas mo ko. Anak ko, kung mahal mo ako, hindi mo. Mahal kita, aking ina. Ngunit anak mo ba ako? O sa'yo? Tumingin ka sa aking mga mata at sabihin mong hindi ikaw ang aking ina. Ay, Moises! Moises! Hindi ko magawa! Hindi ko magawa! Ako ang kapatid mong si Aaron. At ito naman ang kapatid mo rin na si Miriam. Una kami. Ako naman ang kapatid niyo si Moises. Hindi. Hindi. Manda na kayo sa pag-alis. Sagot ko ang inyong kaligtasan. Aalis na sila, Moises. Kasama ang lihim na pagkatao mo. Walang makakaalam ng kahihiyang idinulot ko sa'yo! Kahihiyan? Bakit? May nagbago ba sa akin? Ehipsyo man o Hebreo, ako pa rin si Moises. Ang aking mga kamay, ang aking bisig, ang aking muka, ang lahat ay dati pa rin. Kanina lamang ikaw ay kanyang anak. Ang lakas ng Ehipto. Ngayon, ikaw ay aking anak. Isang ilipin ng Ehipto. Ikahihiya mo lamang ito. Hindi ako nahihiya. Dapat ko bang ikahiya ang babaeng nagluwal sa akin? O ang lahing kinabibilangan ko? Moises, anong gagawin mo? Narito ang katunayan ng aking pagkatao. At mananatili ako dito Moises! upang malaman ko kung sino ako. Bakit isang Hebreo o sino pa man ay kailangan maging alipin? Walang aalis. Iligpit ninyo ang mga daladalahan. Moises, mas marami ba siyang nagawa sa'yo kaysa sa akin? Mas maraming makikinabang ng iyong kabutihan kapag ikaw na ang paraon. Ina, hindi ko alam ang kapangyarihang humuhubog sa akin. Ngunit ang aking mga paa ay nakalaan sa landas na kailangan kong tahakin. Patawarin mo ko, aking ina. Diyos ni Abraham, ikaw na magpapalaya sa amin sa pagkakaalipin sa Ehipto. Papalad ako sa lahat ng mga ina. Mon! Sapagkat ako ang nagluwal ng iyong tagapagligtas! Ayan na po. Opo. Nung nakaraan mo, haba. Nagpakita na ba dito si Prinsipe Moises? Mamaya Nakikita tayo, ko ang Major. punong arkitekto. Ah, dito pala. Ngunit hindi siya kasama. Ilang beses na siya hindi napapasyal dito. Baka may karamdaman. Kaya Siguro napapahinga sa mahaba. palasyo. Kay Master yun. Maraming tama. Yung latigo. Sige! Bilis-bilisan niyo ang paggawa! Ikaw, ayoko ng babagal-bagal. Saan lalagay? Mukhang hindi ka sanay sa paghihong kay Ginoo. Wala pang pilat ang iyong likuran. Heto ang tubig upang mapawig yung pagkauhaw. Maraming salamat. Parang pamilyar ang iyong boses. Ikaw si... Isa sa mga nauuhaw. O ikaw? Siya si Baka, ang punong arkitekto. Ako ba ang tinatawag niya? O ikaw? Ikaw na ng tubig. Nauuhaw na ako. Hindi tubig ang kailangan ko. Alak. Alak ng kagandahan. Kukunin kita at doon ka na sa aking bahay maglilingkod. Nakikiusap ako sa inyo, Panginoon Baka. Huwag niyo po ako ilayo sa aking mga kalahi. Hindi ka naman mahihirapan sa aking bahay. Bibihisan kita. At mararanasan mo ang buhay na parang isang Ehipsyo. Hindi siya nararapat sa iyong kadakilaam.
Hahanapin ng mga mata mo ang tagapagligtas. Kung hindi ay tuluyan niyang mawawala. Tandaan mo, may pananagutan ka kay Prinsipe Rameses. Kayong dalawa, at ikaw, kunin niyo ang babae ito at umalis na tayo. Tayo na! Sumpa, maganda. Para sa mga babae natin. Sana na may parusahan siya sa kamay ng Diyos. Kilos, mga tamad! Sige, trabaho! Pinapagod niyo ang aming katawan. Ninakaw niyo na ang aming pag-asa. Tumisan at papayin niyo pa ba ang aming mga babae? Masyado ka marami sinasabi! Magtrabaho ka, mataldal na ambing! Di kami mga hayop! Mga tao rin kami! Gawa sa imahe ng Diyos! Mababago nito ang imahe mo! Iwan mo na siya. Baka pati gawin mo lang. Sige, trabaho! Kung siya hayaan mamatay dito. Maraming salamat, anak! Ngunit mas maganda ang kamatayan kaysa sa paghihirap! At tapos na ang sa akin! Hindi ko dyan napanood eh. Ngunit, hindi pa nasasagot ang aking mga panalangin! Anong panalangin, tanda? Na sana, bago ko maipikit ang aking mga mata, ay makita ko pa ang tagapagligtas na magdadala sa Hebreo sa Kalayan! Anong klaseng tagapagligtas ang makakatapat sa kapangyarihan ng Paraon? Hoy, ikaw! Itapon mo ang patayan sa mga bitre! Kayo, magsikilusan kayo! Ospe! Si Lilia! Pinuha siya ng punong arkitekto. Dadali siya sa bahay niya upang gawing alipin. Alipin! O pagsasamantalaan lang. Sobrang na ang mga ipsyon niya. Hindi ko papalampasin ang ginawa niya to. Kukunin ko si Lilia! Mga Ospe, mapapahama ka lang! Basta mo, Datan. Napakaganda. Hindi siya nababagay mapabilang sa lahing alipin. Maaari kong gamitin ang mga mata ko sa ibang bagay, pinunong baka. Bago ka umalis, tignan mo muna kung alin dyan ang maganda. Hayaan mo na ang kagandahan niya hindi makita ng iba. Parang isang bulaklak. Parang isang bulaklak na hindi mo hahayaang mapitas. Datan, putik lang ang nakikita ng mata mo. Ayan, kunin mo ang damit putikan at tumalis ka na. Lakad na! Kayong tatlo, umalis na kayo. Halika rito, Lilia. Halika rito, Lilia. Lumapit ka sa akin. Pakiusap. Pauwin mo na ako sa amin. Dito ka natitira. Eto. Tikman mo. Mula pa ito sa ubas. Alak. Alak ng pagmamahal.
Walang alak na mapagpapabago ng pagmamahal ko. Kung gayon, sa akin ang pagmamahal mo, Lilia, dito ka! Sunog! May sunog sa lalagyan ng karwahe! Lalagyan ng karwahe? Lalagyan ng karwahe, mga kawal! Kumuha kayo ng tubig at patayin ninyo ang apoy. Madali! Datan! Datan! Ikaw na ang bahala sa kanila. Sige na! Ikaw, dito ka lang at baka mapasok ka ng apoy sa labas! Hayop ka, baka! Jose! Baka! Tumakbo ka na, Lilia. Wala nang tao sa labas. Hindi ka na masusundan ng At kahit na ikaw, Kaptero! Wah! Wah! Mga kawal, dakpin nyo yan at itali ninyo. Madali! Bilisan nyo. O sige, ayos na yan. Dalian ninyo. Siya nga pala, huwag kayong babalik dito hanggat wala ang babae na yun. Lakad na! Paano ba yan, Josue? Lamang na ako. Wala kang kwentang alipin. Alam mo ba yun? Hindi naman siya magtatagal dito eh. Babalik rin naman siya sa'yo. Ang tanong, kanino na babalik si Lilia kung isa ka na malamig na bangkay, Josue? Ah! 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 Hindi ka umimik. Mamaya ay uungol ka. Habang unti-unti kitang pinapatay, Josue! Ilang araw, makikinig kayo sa sigaw ng mga alipin. Hindi ito ang araw na iyon, Josue. Nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang pamatay ay isang asantero! Tayo ng katumbas ng kamatayan, baka. Sino ka? Ang magtatanong sa'yo kung anong karapatan mong pumaslang ng isang alipin. Karapatan kong pumatay na kahit na sino! Kahit na ikaw! Ah! 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 Paslangin mo ako, arkitekto! Ah! Ah! Prinsipe Ramsey! Bakit mo ginawa ito? Nasaan si Lilia? Umalis na. Bakit ka nakadamit ng pangalipin? Bakit ang prinsipe ng Ehipto pinaslang ang puno arkitekto ng paraon para iligtas? Isa akong Hebreo. Diyos ni Abraham! 4 na raang taon kami naghintay. Mamaya na yan. Paparating ng kawal ng paraon. Narinig ng Diyos ang sigaw namin mula sa paghihirap. Ikaw ang pinili ng Diyos. Wala akong alam sa Diyos mo. Kilala ka niya, Moises. Dinila ka niya sa amin. Hindi mo maaaring talikuran. Ikaw ang magliligtas sa amin. Nakaturo sa iyo ang daliri ng Panginoon. Tayo na! Tumasa tayo! Saan nyo natagpuan ang kanyang bangkay? Narito, ang punyal ni Baka. Ngunit walang sugat ang katawan niya. Isang malakas na tao si Baka. Siguradong may malakas na kamay ang pumaslang sa kanya. Ang alipin si Josue. Ay, isang antero. Lapin nyo ang Josue na yun. Hindi yan tulad ni Josue. Ang kikitil sa punong arkitekto. Ngayon, nagsasalita ng daga na siyang tenga ko. Maraming makikinig. Kaya't ayaw kong magsalita. Sige na, Kapitan. Iwan nyo na kami. At kayang-kaya ko ipagtanggol ang sarili ko laban sa isang ito. Away, sa labas tayo maghintay. Ngayon sabihin mo, sino ang pumaslang?
Mahirap lang ako, dakila sa lahat. Malaki ang kapalit na sasabihin ko. Malaki na rin ang naibigay ko. Ngunit, wala ka namang naibabalita. Ibibigay ko sa iyo ang mundo. Tunay na anak ng paraon. Ibibigay mo sa akin ang mundo. Hindi mo maibigay sa akin ang tagapagligtas. Oh, ayan. Ngayon sabihin mo, sino ang pumaslang? Ibibigay ko ang lahat ng kahilingan mo. Agad na Napakaraming pagkain ng nihanda. Ang dakilang paraon. Ganong kadakila ang mahal na paraon. Tiyak na maraming panawin na dadalo. At hindi lang yun. Ang alam ko'y ngayon rin niya ihahayag kung sino ang susunod na kapalit na sa trono. Walang duda. Si Prinsipe Moises ang pipiliin niya. Kakaiba ang pakitungo ng paraon kay Prinsipe Moises. Baka nakakalimutan mo na si Prinsipe Rameses ang tunay na anak ng paraon. May kasabihan na mas malapot ang dugo kaysa tubig. Magandang araw sa inyo mga ginoo. Pupunta kami ngayon sa palasyo ng paraon upang makapagdiwang sa kanyang kadakilaan. Tamang-tama po ang dating nyo. Maraming panawin ang dadalo. Papalik na rin po kami sa palasyo. Ang mabuti pa'y sumabay na kayo. Ganun po ba? Maraming salamat po. O sige, tayo na sa palasyo. May nakapagsabi sa akin, may nagpupustahan daw laban sa amin ni Moises. 2 piraso ng ginto laban sa isa. Talaga? Ako? 5 piraso ang ipupusta ko laban sa isa. Matatalo ang ginto mo kung paghihintayin pa ako ni Moises. Dodoblehin ko ang pusta. Panoorin mo ang nagsasayaw upang hindi ka mainip, mahal na paraon. Habang inihintay niyong parangalan si Moises, pararangalan ko ang pagdiriwang ni Seti. May handog ako sa inyo. Kakaiba ito, Rameses. Sinabi niyo na kung ang tagapagligtas ay isang alamat. Daling ko siya ng nasa bote. Walang laman ang bote. Tama. Walang laman dahil hindi siya isang alamat. Natagpuan mo ba yung tao? Opo, Ama. Natagpuan ko siya dahil sa kanyang panlilinlang at pagtataksil. Nasa kamay niya ang dugo ng punong arkitekto mo. Ano? Ipapatawag ko po ba siya dito upang litisin? Sige, ipatawag mo. Papasukin ang Hebreo!
dakilang paraon, narito ako upang harapin ang iyong katarungan. Sino ang may kagagawan nito? Binalaan na kita sa kataksilan niya, Ama. Kataksilan? Hindi ko alam. Hatulan mo siya kung totoo ang sinasabi ko. Sinabi ng masamang bituin na siya ang wawasak sa Ehipto at ang magpapalaya sa mga alipin. Hindi maaari ito. Ang prinsipe ng Ehipto. Hindi siya prinsipe ng Ehipto. At hindi rin siya anak ng inyong kapatid. Anak lamang siya ng mga alipin na Hebreo. Magsalita ka, aking anak. Ako ay anak ni Amram at Yokabel, mga alipin na Hebreo. Kapatid ko, ako ang nanlinlang sa'yo, hindi si Moises. Sanggol pa lamang siya noon. Umalis ka. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Moises, walang halaga sa akin kung sino ka, kung ano ka, at kung ano ang sasabihin nila sa'yo. Ngunit nais kong marinig sa sarili mong bibig na hindi ka magtataksim, na hindi mo pangungunahan ng mga alipin na mag-aklas laban sa akin. Magsalita ka, Moises. Maniniwala ako. Hindi ako ang tagapagligtas na kinatatakutan mo. Higit pa sa isang tao ang kailangan upang mapalaya ang mga alipin mula sa paghihirap. Diyos ang makakagawa nito. Ngunit kung mapapalaya ko sila, gagawin ko. Bakit ka nagtaksil sa akin, Moises? Simula nang dalhin ka rito ng aking kapatid, ay minahal kita. Pinalaki at itinuring ko ng parang tunay kong anak, sapagkat nakikita ko sa iyo ang kahalagahan at kadakilaan na higit sa lahat. Walang anak na nagmahal sa iyo nang higit pa sa akin. Kung gayon, anong kasamaan na nagdulot nito sa iyo? Ang kasamaan na nagpapahirap sa mga tao. At pinagtatrabaho sila na parang mga hayop. Inalipin, pinahirapan, at puros bigati. Tanggalan ng kaluluwa, pag-asa, at paniniwala. Sa kadahilan ng iba ang lahi nila, ibang paniniwala. Kung mayroon niyang Diyos, hindi niya gugustuhin na mangyari ito. Kung ano man ang nagawa ko, kinailangan kong gawin yun. Pues, kung ano ang gawin ko, yun ang dapat kong gawin. Mapapasayo ang Ehipto, Ramses. Makinig ka sa sasabihin ko. Sa oras na lisanin ko ang mundong ito, ikaw ang magiging paraon ng Ehipto. Mag-ingat ka sa nasasakupan mo. Huwag magtiwala sa kapatid. Huwag kang makikipagkaibigan. Huwag magtiwala sa babae. Ang taong kumain ng tinapay ko at tinawag akong ama, ang siyang mag-aaklas laban sa akin. Anong uri ng kamatayan ang ipapataw sa kanya? Hindi ko masasabi yun. Gawin mo kung ano ang ibig mo. Moises, hindi ako mabubuhay kung mamamatay ka. Hindi dapat kausapin ng isang alipin ang susunod na reyna ng Ehipto. Sige na! Ilabas nyo na siya. Ang pangalang Moises ay pinagbabawal sa mga aklat at tableta. Pinagbabawal sa mga poste at tore.
pinagbabawal sa mga bantayog ng Ehipto. Ang pangalang Moises ay hindi na pag-uusapan. Buburahin sa alaala ng tao habang buhay. Ang alipin na magiging hari. Kapitan, balabal ng kanyang bansa. Dinala yan ng Hebrew niyang ina sa bilangguan bago siya mamatay. Ito ang magiging baluti mo. Kakailanganin niya ng setro. Akin ang pinagtalian sa kanya. Yan ang setro ng hari. At iyon ang karihan mo na may alakdan, may kobra, at mga bubuli bilang kawal. Palayain mo sila kung gusto mo. Ako na ang bahala dito sa mga Hebreo. Kapitan, bigyan niyo ang prinsipe ng Israel ng isang rasyon ng tinapay at tubig. Isang araw na rasyon? Aabutin ng ilang araw para matawid ang disyerto. Yun ay kung makatawid nga siya. Papupurihan kita sa Diyos ng mga Hebreo na walang pangalan. Kapag pumanaw ka, yun ay kasalanan niya, hindi sa akin. Paalam! Dati kong kapatid. Nakamataas na kapangyarihan sa palasyo. Inalis sa kanya ang kanyang katungkulan at kayamanan sa mundo. Pinabayaan na siya. Walang bansa, walang pag-asa. Magulo ang kanyang isip gaya ng mainit na hangin at nangangalit na buhangin na tumatama sa kanya gaya ng paghampas ng latigo ng mga Ehipsyo. Pinalakad siya sa disyerto ng hindi niya kilalang Diyos, papunta sa lugar na hindi pa nakikita, patungo sa bulubundukin ng kasalanan, kung saan ang mga naglalakihang bato ang nagsisilbing toring bantay ng mga buhay na patay para maging hadlang sa mga daraanan niya. Ang bawat gabi, nagbibigay sa kanya ng madilim na kalungkutan sa pag-ihip ng malakas na hangin. Naririnig niya na waring nagsisilbing mga managhoy sa kadiliman. Sumasagi sa magulo niyang isip kung ang tawag na iyon ay alaala ng kanyang dating tagumpay o panaghoy na may darating pang masamang mangyayari. O ang nakapapasong hininga ng disyerto ay patuloy ng tumunaw sa kanyang isip. Hindi mapawi ng gabi ang nararamdamang pagkauhaw sa kanyang lalamunan o magbigay ng lilim sa nag-aapoy na init ng araw. Lagi na lamang kalungkutan. Hindi niya magawang purihin o sumpain ang kapangyarihang nagpapagalaw sa kanya dahil hindi niya alam kung saan ito nagmumula. Nalaman niya na mas mahirap pa palang mabuhay kaysa ang mamatay. Patuloy pa rin siyang pinaglalakad sa nakatutunaw na init ng disyerto, kung saan ang mga banal na tao at propeta ay nilinis at inalis para sa layunin ng Diyos. Hanggang sa wakas, sa pinakahuling lakas ng tao, bumaksak sa alabok kung saan siya nagmula. Nakahanda na ang kamay na bakal nang lumalang sa kanya. Hi!
Sana lalaki na lang ang mga tupa. Wala pang mga asawa. Bakit? Wala ka na bang maisip? Hindi ko alam. Hindi ko pa naman nasusubukan. Hindi ba mga tupa? Huwag mo kasing lagyan ng kulay ang mga kuko mo, Lulwa. Wala namang lalaki dito hanggang hore. Naku, mga Melipita! Ano gagawin natin? Kung okay ng mga bato! Hintay! Kakausapin ko sila. Hoy! Mag-sales kayo dyan! Iinom kami! Pati nga yung mga kambing! Hindi maaari. Sa amin itong balon. Umalis ka sa harapan ko, babae! Balon ito ng aming ama, si Jetro. Wala kayong karapatan dito. Hindi kilala ng aming mga kambing! Ang ama mo! Masdan nyo! Nakaukit ang kanyang pangalan sa bato. Basta hindi kami marunong magbasa! Umalis ka dyan! Siya, ang pinuno ng Medea. Dapat may anak siyang lalaki para magbantay. Hindi babae! Masasaktan muli ang sino mang kukuha ng tubig sa balon. Alisin niyo mga alaga niyo dito. Malakas ang dayuhan at mukhang matalino pa. Kami na ang mag-iigib ng tubig para sa'yo at lilinisin ang alabok ng desyerto ng iyong paa. Ako na! Ako na! Ako na! Hintay! Wala tayong pamunas. Dito ang belo ko. Kahit ang nawawalang tupa, ay walang ganitong karaming pastol. Totoo ba na ang mga babae sa Hiptay kinukulayan na kanilang mga mata? Oo. Ngunit mas maganda pa rin ang mga mata mo. Hintay. Sino yung matapang na babaeng humarap sa mga Melisita? Siya si Sephora. Ang matanda sa amin. Ginoo, inaanayahan ka namin sa kubol ng aming amang si Jetro. Oo nga. Upang makilala mo siya. Siya ang pinuno ng Medea. Ang aking pangalan ay Moises, anak ni Amram at Yokabel. Lakas ka sa ganahan. Mahabang buhay sa iyo, Pinunong Jetro. Halika, Moises. Maupo ka. Winika ni Sephora ang iyong kabaitan at nagpapasalamat ako sa iyo. Malayo ang pinanggalingan mo. Mula sa Egypto. Tumawid ka ng disyerto na naglalakad. Marahil pinatnubay ng walang pangalan ng paglalakbay mo. Walang pangalan? Kilala niyong Diyos ni Abraham? Si Abraham ay ama ng maraming bansa. Kami ay mula sa lahi ni Ismael, unang anak niya. Sumusunod kami sa Diyos. Inaantay siya ng mga kababayan ko. Naililigtas sila. Ngunit hanggang ngayon, naghihirap pa rin sila. Bukas, pupunta kami sa paanan na bundok ng mga Diyos. Matutuwa ako kung sasama ka sa amin. Ako'y isang dayuhan na nasa kaibang bayan. Wala akong kayamanan. Wala akong kaya na magpastol. At isa pa, kamatayan ng parusa sa sino mga magkakanlong sa isang takas na alipin. Hindi umiiral yan dito sa amin. Wala nang ibang kailangan at meron akong 7 anak na babae na magtuturo sa'yo kung paano magpastol. Katulad nitong si Sephora, marami kang matututunan sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Pinunong Jetro. At sa iyong mga anak. Sa bahay na ito na ako maninira. Asahan mong ako'y magiging mabuting pastol. Ama, ibig ng aking mga kapatid na maghandog ng isang sayaw para sa ating panahon. Maganda. Hindi ka ba sa amin kasama sumayaw? Hindi. Magpapastol ako ng tupa ngayong gabi.
O sige, maaari na kayong tumugtog. Inom ka pa, Moises. Napakagaling sumayaw ng iyong mga anak. Alak pa. Napakahusay. Pinakamasarap na ubas. Sephora, bakit galit na galit ang mga aso? Baka may panganib. Bantayan mo si Gerson at titignan ko kung ano yun. Sephora, may tao dito! Tulungan mo ako, madali! Gerson, dali mo dito ang tubig. Ito po, Ama, ang tubig. Narito ang tubig. Josue? Josue, ikaw ba yan? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Moises, Moises, ikaw nga, puri ng Diyos, at tatagpuan din kita. Tumakas ako ng Ehipto at tumawid ng disyerto. Dumito ka na. Dito mahahanap mong kapayapaan. Kapayapaan? Paano ka makakahanap ng kapayapaan? O baka gusto mo yun? Kung nagtatayo na si Rameses na lungsod na may dugo ng mga kalahi natin, kailangan alisin mo sila sa Ehipto. Nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham na siyang magliligtas sa mga tao. Ako bang kamay ng Diyos? Tubig. Tubig pa. Narito ang tubig. Sephora, napinsala ng init ng araw ang kanyang utak. Josue ang pangalan niya. Pumaslang ako para lamang mabuhay siya. Sabi nila, naatulan ka na. Ngunit alam kong pinili ka upang ilagay ang espada ng Diyos sa iyong mga kamay. Hindi ako ang taong iyon. Ako ay isang pastol na mayroong mga kawan. May liwanag sa gilid ng bundok na yun. Nakikita niyo ba ang kaibang apoy na yun? Aba,
Nagdidingas na punong kahoy. Hindi ko alam. May apoy nga. Ngunit hindi naman natutupok ang punong kahoy. Sephora, isama mo siya sa kubol at pakainin. Akit lamang ko ng bundok at titignan ko kung ano liwanag na yun. Moises. Moises. Narito ako. Alisin mo ang sapin sa iyong mga paa, sapagkat ang kinatatayuan mo ay banal na lupa. Panginoon, Panginoon, bakit hindi mo nadidinig ang daing ng iyong mga anak na naghihirap sa Ehipto? Akin ngang nakikita ang pagdadalamhati ng aking mga anak sa Ehipto at aking dininig ang kanilang hinaing, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. Kaya ikaw ay aking susuguin na magtungo kay Paraon, upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking mga anak. Sino ba ako, Panginoon? Bakit akong susugo mo? Paano ko ililigtas sa mga tao mula sa paghihirap? Anong mga salita ang sasabihin ko sa kanila para sumunod sila sa akin? Tuturuan kita kung ano ang sasabihin mo. Kapag nailabas mo na sila sa Ehipto, maglilingkod kayo sa akin sa bundok na ito. Ilalagay ko ang aking mga utos sa kanilang mga puso at isusulat ko yon sa kanilang isip. Kaya ngayon ay pumaroon ka at ako ay kasama mo. Ngunit kapag sinabi ko sa inyong mga anak na isinugo ako ng Diyos ng inyong mga ninuno, at tinanong nila sa akin kung ano yung pangalan, anong sasabihin ko sa kanila? Ako, yaong ako nga. Ganito ang sasabihin mo. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Natatakot ako para sa kanya. Kung ganun, tignan mo ang itsura niya. Nakita niya ang Diyos. Moises, ang iyong buhok, ang iyong sapin sa paa. Tumayo ako sa banal na lupa. Maaari mo ba isalaysay? Hindi siya makita ng mga mata ko. Nagsalita ba siya? Inayag niya ang salita sa aking isip. At ang salita ay ang Diyos. Nagsalita ba siya bilang tao? Hindi siya tao, kundi isang espiritu. Habang buhay na kalinawan ng pag-iisip. At alam kong nasa bawat tao ang kanyang liwanag. May hiniling ba siya sa'yo?
magtungo ako sa Ehipto. Ikaw nga ang sugo ng Diyos. Nagtakda siya ng araw ng pagliligtas. Ihanda ko ang ating mga dadalhin. Ngunit kamatayan ang ipinataw ng Ehipto sa'yo. Yun ang kanyang kaloob. Kung saan kanya papapuntahin, sasama ako. Ang Diyos mo ay aking Diyos. Magsasama ko ng mga tao upang kumuha ng espada. Hindi espada ang gagamitin sa pagliligtas ng kanyang mga anak, kundi ang tungkod ng isang pastol. Hayaan makalapit sa Paraon ang embahador ng Priam, hari ng Troy. Dakilang Paraon. Ang handog ng Troy ay magagandang tela na nagmula sa lupain ng 5 ilog. Nagpapasalamat kami sa Priam. Napakaganda nga nito. Kumikinang na tela. Ano ba? Saan gawa ito? Walang nakakaalam, Dakilang Paraon. Tinatawag yung seda. Kayo, saan kaharian kayo nagmula? Sa kaharian ng kataas-taasan. Ano ang dala niyong handog? Dala namin ang salita ng Diyos. Kilala kita. At ano naman ang salitang iyon? Ang sinabi ng Panginoon Diyos ng Israel, palayain ang bayan ko! Sa akin ang mga alipin. Sa akin ang kanilang buhay. Lahat ng pag-aari nila ay sa akin. Hindi ko nakikilala ang iyong Diyos. Hindi ko palalayain ang mga Israelita. Sino ka upang pahirapan ng mga sarili nila dahil sa pang-alipin? Ang mga tao'y pamumunuan ng batas. Hindi dahil sa kagustuhan ng isang tao. Bakit? Sino ba ang iyong Diyos para palayain ko ang kanyang bayan? Aaron, ihagis mo ang tungkod ko sa harap ng Paraon. Nang sa gayon, ay makita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ay malalaman mo na ang Diyos ay ang Panginoon. Yan na ba ang kapangyarihan ng sinasabi mong Diyos? Mga salamangkero, alam nyo na ang gagawin nyo. Pagmasdan niyo mga kasama, kinain na nga si Moises ang iba pang ahas. Binigay mo sa akin ang tungkod na ito upang itaboy ang mga alakdan at mga ahas. Ngunit ginawa itong kasangkapan ng Diyos para pamunuan ng mga hari. Makinig ka sa kanya, Rameses, at sundin mo yun! Moises, Moises, ang ginawa mo'y isang salamangka lamang. Kahit saan ka magtungo, ay may makakagawa ng mga salamangka mong yan. Bibigyan ko na magandang gagawin ang tungkod mong yan. Ihagis mo yan mga tamad mong kababayan. At utusan mo silang gumawa ng ladrilyo nang walang dayami. Ano? Paano makagagawa ng ladrilyo na walang dayami? Hayaan mo ang tungkod niya ang gumawa ng paraan. O kaya, pakuhain mo sila sa bukid para kanilang magamit. Dapat ang dami ng ladrilyong nagagawa ay hindi dapat bumaba. Ito ay tinakda. Ito ay magaganap. Heto na si Moises at Aaron. Ano? Makakalaya na ba tayo? Ano yung sabi ng Paraon? Malaya na tayo! Malaya na tayo! Sandali lamang mga kasama. Kailan tayo alis sa Ehipto? Di pa tayo aalis ng Ehipsyo. Ano? Bakit?
Huminahon kayo. Nagdala ako ng malaking kamalasan sa inyong lahat. Patawarin ako ng Diyos. Hindi ko nagamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Hindi nagamit? Moises! Anong ginawa mo sa amin? Inutos ng paraon na huwag kayong bibigyan ng maraming dayami para gumawa ng ladrilyo. Ano? Hindi maaari iyon. Tayo nagagawa ng ladrilyo. Tayo pa kukuha ng dayami. Lalo lang nila tayong pinahirapan. Paano namin gagawin yon? Manguha kayo ng dayami sa gabi. Patay na rin ang mga bata at mga babae. Pati mga bata, maawa naman kayo. Huwag akong sisinin nyo. Humingi kayo ng tulong kay Moises! Ayaw nag-udyok sa kanila. Upang lalo kaming pahirapan. Makasama, batiin sila. Batiin sila. Yan ba ang asal ng lahing dapat palayain ng Diyos? Sige, gawin ninyong gusto ninyong gawin sa amin kung wala kayong tiwala sa Diyos! Big nagbibigay buhay sa buong Ehipto. Paraon ng Ehipto. Hindi mo pa rin sinunod ng Panginoon. Palayain ang bayan ko. Ang espada akong tatapos sa'yo. Hayaan mo siya magsalita. Para malaman ng mga taong nababaliw na siya. Sumunod ka sa Panginoon. Kung hindi, ay may mangyayari sa ilog na ito. Narito ako upang basbasan ng tubig. At lalagyan nyo naman ng sumpa. Malalaman natin kung ang Diyos ng pastol ay mas makapangyarihan kaysa sa Diyos ng paraon. Tubig ng buhay, painumin ang disyerto, at gawin luntian ang mga pastulan. Aaron, ilubog mo ang tungkod ko sa tubig. Mauuhaw tayo lahat! Upang malaman nyo ang kapangyarihan ng Diyos, sa loob ng 7 araw, mauuhaw ang Ehipto. 7 araw walang tubig. Punuin kagad ng maliw ng tubig ang mga tapayan. Magkakaroon ng salot kung saan-saan. Kahit 7 beses pa sa 7 araw, walang mahika ng salamang kilo ang magpapalaya dyan sa bayan mo. Sagradong tubig. Gawin dalisay ang tubig. Saan man ito nagmula? Naging dugo ang tubig ng ilog. Nagsilutang na ang mga isda. Wala na tayong makakain. At wala din tubig na maiinom. Oo. Alam namin ang nangyari. Kagagawan to ni Moises. Hindi kaya niya nalalaman na pati ang mga busabos na alipin na magdurusa sa ginawa niyang ito. Kailangan natin tuklasin ang naging dahilan nito at hanapan ng kalutasan. Baka tayo ang pagbalingan ng paraon. Bakit tayo pagbabalingan? Kagagawa nito ni Moises at wala tayong kakayahan na gawin ng mga bagay na ito. Kahit ang may kero ng palasyo. Bakit hindi parusahan ng taong yun? Dapat ba siyang katakutan? Bakit tayo matatakot sa kanya? Siya ay kabilang sa mga alipin. Mas mababa pa siya isa sa mga alaga kong aso. Bahala na ang dakilang paraon sa kanya. Kailangan niyang paghandaan ang kanyang sasapitin kapag ginalit na niya ng labis ang paraon. Eh paano ang amin ito bubuhay? Kung mananatili, dugo ang tubig ng ilog. Karne, prutas at gulay muna ang kainin niyo upang di kayo magutom. Mamamatay din po ang mga hayop at ang mga pananim dahil walang tubig. Siuwi na kayo. Hahanap muna kami ng paraan. Ito ang utos ng dakilang paraon. Ngunit hindi ang mga Israelita. Umulan din ng niebe na nagliliyab pagbaksak sa lupa. Sinira ng mga balang ang pananim ng mga Ehipsyo na kinagutom nila. Nagdilim ang buong Ehipto
sa loob ng 3 araw ayon sa babala ni Moises. Kaya't pinatawag si Moises ng mga saserdot at mga punong Ehipto upang iharap sa paraon. Sa 3 araw ng kadiliman, para kayong mga takot na batang umaatungal sa gabi. Sinabi ni Moises na hindi sisikat ang araw sa loob ng 3 araw. At nagkatotoo ngayon, dakila sa lahat. Palayain niyo na ang bayan niya o ang buong Ehipto ay magdurusa ng napakaraming salot. Makasisingil ba tayo ng buwis sa mga patay na baka at sirang pananim? Takot ba ang namumuno sa Ehipto? Ako, wala kaming inatatakotan kubo sa mundo. Ngunit, malalabanan ba namin ang mga salot? Gamit ang mga espada? Kahit ang mga matataas na puno, yumuyuko at kahit kailan, hindi nakakahiya yun. Kawal, dalhin mo sa ko si Moises. Lakad na. Dahil sa 3 araw na kadiliman, nakita mo na ba ang liwanag, Rameses? Palalayain mo na ba ang bayan ko? Hindi! Dakilang Paraon, hindi mo malalabanan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko nakikilala ang kanyang Diyos. Hindi ko rin palalayain ang kanyang bayan. Hanggang kailan mo pipigilan ang iyong sarili na magpakumbaba sa Diyos? Kung muli kang magdadala ng salot sa amin, ay hindi ang iyong Diyos, kundi ako. Ako ang magpapapula sa Nilo dahil sa dugo ng iyong mga kalahi. Katulad ng ginawa ng ama ng iyong ama, nang ipapatay ang anak naming mga lalaki. Kung mayroong pang isang salot na ibibigay sa iyo, yun ay nang dahil salita mo, kaya ito ibibigay ng Diyos. At magkakaroon ng malakas na hinaingang bayan na ito. Nakatitiyak akong palalayain mo na ang bayan ko. Walis ka na, Moises, at huwag ka nang babalik dito. Dahil sa araw na makita mo ulit ang aking mukha, tsak na mamamatay ka. Yan ay dapat isulat. Hoy! Mga alipin! Anong gulo nangyari dito? Pabayaan mo na sila. Pauwi na ang mga yon. Malapit na rin magdilim. Kailangan natin bumalik sa kampo. Usok! Usok! Saan nagagaling ang usok na yan? Usok! Ba? Usok! Tulungan niyo ako. Ba? Ano nangyayari sa'yo? Oh, ba? Bumangon ka dyan. Ano nangyari sa'yo? Aba, patay na siya. Paano nangyari yun? Kailangan malaman nito ni Ama. Siya ang panganay kong kapatid. Halika, buhatin natin at dalhin sa kampo. Bukas na bukas, pagputok ng araw, lusubin ang Goshen. Patayin niyo ang lahat ng panganay sa pamilya ng mga alipin na yan. Wala kayong itatangi. Lalong-lalo na ang anak ni Moises. At ipakain niyo sila sa mga buwaya sa ilog Nilo. Mahal na Paraon, may babala si Moises. Wala akong pakialam. Kailangan matupad ang utos ko. Bakit? Natatakot ba kayo?
Moises! Ang anak mo! Iligtas mo siya! Anak ko! Anak ko! Ano ang nangyari? Usok! Saan gagaling yung usok na yun? Ano ba yung usok na yan? Bah, patay na siya. Patay na ang panganay kong anak. Ano na namang salit ito? Kailangan nang matigil ito. Dakila pa ron! Dakila pa ron! Kaisa-isa kong anak. Napatay ng dahil sa Moises na yan. Dalhin mo sa harap ko si Moises. Lakad na! Nagtagumpay ka, Moises. Iniligtas sa Nilo upang maging sumpa sa akin. Magiging balakid ka lamang sa aking kaharian. Kaya umalis ka na dito! Kayo ng mga kalahi mo. Pinapalaya ko na kayo. At huwag na kayong pambabalik dito sa Ehipto! Hindi dahil sa iyong salita o sa aking kamay na kami malaya na paraon. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpalaya sa amin. Tigilan mo na ang iyong pagsasalita. Kunin mo na ang iyong mga kalahi. Ang inyong mga alagang hayop. Ang inyong Diyos. At ang inyong mga salot. Kunin mo na ang lahat ng sa inyo dito sa Ehipto. Lumayas na kayo! O Panginoon Diyos, dahil sa iyong makapangyarihang kamay, kami ay inalis mo sa pait ng paghihirap. Bukas ay aalis kami na isang malayang bansa na ang bawat tao ay aanihin ng kanyang itinanim at hindi tululuhod kanino man, maliban lamang kung nagdarasal. Aalis kaming kasama ang lahat, mga matatanda at mga bata, kasama ang anak naming lalaki at babae. Aalis kaming kasama ang aming mga alaga at kawan, dahil alam kong dakila ang aming Panginoon. At ang aming Panginoon ay higit pa sa lahat ng Diyos! Bangon, O Israel! Masdan ninyo ang bukang liwayway ng kalayaan! Malaya na tayo! Tayo! Malaya na tayo! Mabuhay ka, Moises! Mabuhay ka, Moises! Purihin ang Diyos! Magsihanda kayo, mga kasama. Magsama-sama kayo, batay sa inyong tribo. Magdala kayo ng sapat na pagkain para sa ating paglalakbay. Narito ang isa niyo pang alay. At huwag niyo siyang iwan dito sa Ehipto. Tayo nakawal. Makinig kayo, Israel! Tandaan niyo ang araw na ito na ang makapangyarihang kamay ng Diyos ang nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Wala tayong iwan dito sa Ehipto. Dadalhin natin pati ang mga labi ng ating ninunong si Jose. Shema Israel! Adonai Eloheinu! Adonai Echad! Makinig ka, Israel! Ang Panginoon ang Diyos! Ang Panginoon ay iisa!
May naririnig ba kayo? Parang tunog ng kulog. Maliwalas naman ang panahon. Mula ba sa karagatan? Hindi. Mukhang galing sa disyerto. Disyerto? Moises! 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 Paparating ako buo ng paraon. Wala na tayong pupuntahan. Nasukol na tayo sa karagatan. Bigyan ng babala ang karamihan. Lahat ng mga lalaki, ihanda ng inyong mga pamilya. Damputin ng inyong mga daladalain. Paparating na ako buo ng paraon. Iharang ka rito sa mga lagusan. Moises, iligtas mo kami. Dinala mo ba kami dito para mamatay? Nasukol tayo sa dagat. Mamamatay tayo lahat dito. Ligtas mo kami, Moises! Paano tayo lalaban sa kanila? Anong gagawin natin, Moises? Atras, Josue. Aatras tayo. Saan? Dun sa dagat? Patungo sa kamay ng Diyos. Tayo na! Sampung ulit yun ang nasaksiyan ng kapangyarihan ng Diyos. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin kinanalig. Makinig kayo kay Moises. Sinasabi niya ang kalooban ng Diyos. Anong gagawin natin, Moises? Huwag kayong matakot. Sumunod kayo sa akin. Ang makapangyarihang Diyos, ang siyang makikipaglaban para sa ating lahat. Pagmasdan, ang kapangyarihan ng Diyos.
Magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang o manirang puri ng iyong kapwa. Huwag mong pag-iimbutan ang asawa ng iyong kapwa. Umakyat si Moises sa bundok at inihingi ng tawad ang mga